sa Kolehiyo ng Edukasyon, Universidad ng Pilipinas, Diliman. Siya rin ay kasalukuyang Deputy Director ng Assessment, Curriculum and Technology Research Center ng isang programa ng Center of Integrative and Development Studies ng UP Diliman. Siya ay interesado at nagsasaliksik tungkol sa code switching, translanguaging, multilingual education at language planning at policy. Mga kaibigan, palakpakan po natin si Professor Romelyn A. Metila. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa oportunidad na makapagbahagi tungkol sa multilingual na lapit sa pagtuturo ng wika, partikular na sa translanguaging at pagsasalin. Ang pagsasalin naman ay isang uri ng translanguaging, pero dito sa presentasyon ko, mas gagamitin ko yung translanguaging. Pero pinapauna ko na yun, kasi isang malaking umbrella term naman ang translanguaging. At alam kong narinig nyo na, nabasa nyo na, napag-usapan nyo na yung konsepto, hindi lang dito sa ating conference or workshop, pero kahit dati pa, I'm sure narinig nyo na yan dahil isa siyang buzzword, paborito, pinag-uusapan. At kung kayo'y interesado dito, ito na yung magandang pagkakataon para mag-research at ma-publish dahil yung atensyon ay nasa translanguaging ngayon bago siya mapalitan ng susunod na bago. Baka sa mga susunod na taon, i-take advantage nyo na siya, mag-aral tungkol dito, may gawin tungkol dito, sana makatulong ang workshop natin para dyan, at mag-publish para makasali kayo sa research discourse tungkol dyan. So ako po si Rom at isa sa mga interest ko ay multilingualism or multilingual education at saka language policy na kaugnay dyan. Isang multilingualism advocate. So kahit na ako ay guro ng isang wika lamang, kinikilala ko yung ambag ng iba pang wika sa pagkatuto ng isang target language. Siguro kung mas gagawin natin yung multilingual approach, baka hindi na nga magiging tingi-tingi yung pag-aaral ng mga wika. Di ba patingi-tingi yung aral? Magtitake ka ng Spanish, baka kaya yung kung mas yung buong language repertoire ang gagamitin natin, baka mas mapapabilis yung pag-aaral ng mga wika. Dahil hindi pa isa-isang forma ang gagamitin, pero kumbaga yung template ng mga wika ang ihahack natin. So isa yan sa mga naglalaro sa isip ko. Isang panahon sa future, kung kailan ang aaralin mo ay yung pag-aaral ng wika ng maramihan. Hindi nang paisa-isa. Yung parang multilingual talaga yung yung tuon. Pero sa hapon na ito, ang pag-uusapan natin ay yung translanguaging sa loob ng multilingual na lapit sa pagtuturo ng mga wika. Ang assumption ko, nagtuturo kayo ng mga wika. Maaring Filipino, maaring foreign language, maaring English, maaari ding nagre-research tungkol sa mga wika. So sana maging relevant din itong presentation na ito sa inyo. At baka manunulat rin, So sana maging relevant din yung presentation sa inyo. May ilang mga layunin ako para sa inyo na sa loob sana ng 2 oras at kalahati magawa ninyo. So babalikan natin mamaya para iwanag din ninyo pag may magtanong sa inyo, yung konsepto ng translanguaging, lalo na yung pagkakatulad nito, yung pagkakaiba nito sa iba pang mga konsepto, halimbawa yung pagtuturo. Paano kaya natin ito maisasama talaga sa pagtuturo at yung pagkatuto ng mga bata? At para sa workshop mamaya, parang preview na ito, makagawa at makapag-ulat kayo tungkol sa paggamit ng translanguaging sa alinman sa mga sumusunod. So siguro ngayon pa lang isipin nyo, alin yung interest nyo dito sa tatlong ito. Yung pag-integrate ng translanguaging sa paggawa ng learning materials. Papakitaan ko din kayo ng isang halimbawa. Can you imagine a textbook for a target language, kunyari English, na hindi lamang English ang laman? Nai-imagine nyo ba siya? Nakaka-imagine kayo ng textbook na English pero may annotations na Filipino?
kasama ang Filipino sa glossary. Naalala niyo yung ibang mga textbooks natin, may mga glossary, ibang parte ng mga difficult words. Na-imagine nyo na ang iba sa mga salitang yon ay Filipino. So paano natin ito ipapasok sa mga learning materials natin? Doon naman sa pagtuturo, ang ibig kong sabihin dito, yung actual na pagtuturo, dito naman sa Pilipinas ay mga multilinguals tayo. Kaya tulad ng sa presentation ko ngayon at sa mga nauna pang presentasyon, gumagamit tayo, nagsasalit-salit tayo ng Filipino at Ingles. At may mga pagkakataon na hinahayaan pa kayong magsalita, magpaliwanag tungkol sa inyong mga L1s o lokal na wika, di ba? So, kailan pwedeng magsalita sa iba pang wika, sa iba pang support languages o auxiliary languages ang mga bata sa classroom? Kapag group work, pag nagsusulat, kapag drafting. So yan ang mga pag-iisipan natin kung tayo ay seryoso na maisama ito sa ating pagtuturo. At panghuli, naku, sana may sumali pa rin. May sumama sa grupo dito. Medyo ito ay challenging. Yung assessment, yung pagsusulit. Kung halimbawa sa writing, yung final output, nakukuha ako, yung ipapasa na at grade ni teacher. Everything in English, everything in Filipino. Di ba may formative assessment, tapos may summative assessment? I hope alam na natin yun. Okay mag-translanguaging sa formative assessment, tatanggapin nyo. Sa paanong paraan? Kailangan may mga guidelines po tayo para malinaw tayong bilang teacher at estudyante ay mag-operate inside the classroom. Naintindihan? Kalimitan parang hindi na natin pinapaliwanag yung ating classroom language policy. No? Lalo na pag estudyante natin sila year in and year out. Pero kung tayo ay mag-i-introduce, magpapasok ng translanguaging sa ating mga gawain, magandang may mga malinaw tayong guidelines na susundin para hindi rin pumalito ang mga bata. Okay? So yan po ang ating mga layunin. At ito naman yung aking balangkas. So magta-translanguaging din ang slides ko. Yung iba ay sa Ingles nakapaliwanag. Pero primarily ay Filipino naman po ang gagamitin ko. So sana sa loob ng 1 oras at kung mag-overtime man, mga 15 minutos siguro, ay maipaliwanag ko at mapag-usapan natin yung pagtingin sa multilingualism bilang isang resource, biyaya, hindi siya sumpa o kaya abnormalidad, ganyan, So magandang bagay, ang marami kang wikang alam. Tapos ano nga ba yung multilingual na paraan, approach or perspective sa pagtuturo ng mga wika? Paano natin magagawa yung tinatawag na pedagogical translanguaging? At may ilan pa akong mga punto dyan na umpisahan natin sa pag-intindi kung ano nga ba talaga ang translanguaging. Baka masabi nyo, ay matagal na pala akong nagta-translanguaging, di ko pa pala alam. Tapos, kasi taga-eduk po ako, taga-kolehiyo ng edukasyon, kaya may espesyal na tuon sa iba't ibang aspeto ng pagtuturo. Sinimulan ko mula curriculum. Di ba dyan po tayo nag-ooperate? Yan ang nagpapagulong ng lahat. Ano po ang curriculum na natin ngayon? Oo, matatag. May ilan akong mga na-interviewing teachers sa fieldwork, iba ang tawag nila, may taga-DepEd dito. Matagtag daw po. Okay. Sabi ko, ba't naman matagtag? Nakakapagod daw po. Alam ba natin yon yung matagtag? Okay. So anyway, mula curriculum hanggang assessment at nagsama na ako ng research dito kasi baka may interesado. Ano ang mga magandang pag-aralan at i-research tungkol sa translanguaging para may baon kayo? So ayan po, mula 1:00 hanggang 2:30 ang ating pag-uusapan. At sa slides ko, pag makita yung TL, ang ibig sabihin nun ay translanguaging. So simulan natin siguro bilang background na konteksto na hindi naman talaga sa simula ay multilingual na yung perspective. Ngayon, oo, mapalad tayo na
naging malawak na ang pag-intindi tungkol sa mga wika, pag-aaral ng mga wika. Pero nagsimula muna sa monolingual na perspective. At kanina si Prof. Ana, nababanggit na niya yan, yung pagkakaiba, yung mga materials na pinakita niya, ibang-iba. Multilingual na ang perspective definitely ng materials na pinakita kanina. Pero hindi tumalon mula monolingualism papuntang multilingualism na perspektibo. Nag-bilingualism po muna. Tapos mula bilingualism ay nag-multilingualism pa. Okay. Baka sabihin niyo, ay maganda na rin yung bilingualism, pero makikita, mamaya ipapaliwanag ko na parang malaki pa rin ang impluwensya ng monolingualism sa bilingualism. Ang tawag po namin sa mga pagbabagong yan, ganon din siguro yung ibang disiplina, mga shifts o turns, no, sa pagbabago ng perspektibo. Hindi na ako nag-OC at naglagay ng mga taon dito, pero gusto ko kayong bigyan ng sample ng iba't ibang mga turns, kasi hindi lang naman monolingual to bilingualism to multilingualism ang mga turns or shifts. Sa pagtuturo ng wika, dumanas din kami ng social turn, kung saan, ano kaya yung biglang naisip ng mga tao, turo tayo ng turo ng mga wika, pero pinapakita ba natin kung ano yung value ng mga tinuturo nating wika, sa mga bata? Ba't ka nag-aaral ng Korean? Anong gamit? Ang gamit niyan sa'yo? Ba't nag-aaral ka ng Mandarin? Pumasok din po yung critical language pedagogy. Familiar po ba tayo kay Freire na critical pedagogy? Na yung mga wika may power. And so what does it mean that you can speak in English in a Filipino society? At yung skill mo yan na kaalaman, ito yung maganda, paano may improve ang lipunan o sumarunong tayo mag-English? Ano naman ang kontribusyon o ambag niyan sa Filipino society? Maganda po yan, kung yan, ibang usapan yan, iba, perspektibo na ituturo sa mga bata, sa ating mga estudyante. Hindi natin yan binibigyan ng espasyo sa classroom, hindi na natin natatalakay. Kasi doon tayo, doon sa grammar, doon sa composition, kulang na nga ang oras. No? So yun yung social turn. Ano naman po yung reflexive turn? Yung positionality nung researcher, yung mga nagre-research sa wika, yung kaugnayan niya, yung relationship niya doon sa ginagawa niya and so on. At di na nga nagtagal, multilingual turn. Kung gusto niyo po ng taon, edi sige, 2014. Dahil may, di ba, parang kailan lamang, no? Di ba, kung tutuusin, parang kailan lang, parang nung 2024 lang siya nagkaroon ng isang dekada, no? So bago din po lang talaga to, may na-publish po kasi si May, M-A-W, apelyido niya po yan, at pinangalanan niya itong shift na ito at nagsunuran na yung ibang mga tao na gamitin din yung termino at i-acknowledge na nagkaroon nga po ng shift. At sa ngayon, bukod dyan, pasok na rin kaugnay sa multilingual turn yung translingual turn. Okay? Na ang mga wika ay nagpapalit-palit, nagsasalit-salit at malaya mong magagamit sa iba't ibang mga pagkakataon. Balikan ko lang na doon sa monolingual perspective, medyo hindi talaga maganda yung perspective na ito. Ang pamantayan na magaling na paggamit ng wika yung native speaker. Sila lamang yung magaling at makakaabot dun sa peak o rurok, ang kagalingan ng language learning. At hinihiwa-hiwalay ang paggamit at pag-aaral ng mga wika. Ganon din naman tayo, may English subject, may Filipino subject, Korean subject. Pero ang layunin sana ng multilingual approach sa loob ng mga classrooms na yon, yung skills at kaalaman ng mga estudyante sa ibang wika, tulad ng ginawa ni Prof. Ana kanina, tinanong paano niyo sinasabi sa local language niyo ito. Hindi yan gagamitin ng isang guro na monolingual ang perspective sa pagtuturo. Kanina na pag-usapan yung may fine, yung pag magsalita sa ibang wika. Oo, narinig nyo na siguro yung English only, English only policy. Sa multilingual perspective, ang gagamitin ay target language mainly.
Mainly. Nakukuha po ba yung kaibahan ng only sa mainly? Sa target language, mainly, kinikilala na pwedeng gumamit ang estudyante ng iba pang wika. Pero yung target language dito sa ating English subject, yun yung mas madalas nating gagamitin. So, yun ang English mainly or target language mainly naman na policy or classroom policy, no? Dati, gamit ang monolingual perspective, kung ikaw ay bilingual or multilingual, ikaw yung kakaiba. Pero hindi rin naman totoo yan. Mas marami actually ang multilingual kaysa sa monolingual. Okay, tiningnan din yung bilingualism or multilingualism na disadvantage. Mas nahihirapan daw yung estudyante, mas malilito, and so on and so forth. Nabago na po yan, eventually, nang nagkaroon ng bilingual turn. Pero ang problema, ang isip ng iba, ang bilingual ay dalawang monolingual sa loob ng isang katawan. Edi monolingual pa rin po yun. Ayaw nyo pong pagsamahin, separate pa rin, yung konsepto ninyo doon sa sistema ng mga wika. Okay? Ang tingin din po ng iba, dapat daw po yung dalawang wikang alam ng bilingual ay balanse. At magkapantay ng proficiency. Kung very good ka sa English mo, very good ka din dapat sa Filipino mo. Hindi po naman kailangan ganun, di ba? Dahil yung sitwasyon mo at yung mga pangangailangan mo ang magdidikta kung ano dapat ng mas malakas na wika. For a time, yung ibang mga bansa, they bought into this kind of thinking na dapat balanced ang bilingualism. That's a myth. Hindi po yan, hindi napaka-ideal na magpantay ang iyong kakayahan sa parehong wika, sa dalawang wikang alam mo. Ang isang multilingual may alam na 5 wika, 3 wika. Ang galing niya doon, maaring magkaiba-iba at okay lang yun. Yung part na yun na at okay lang yun. Ang talagang kaibahan ng multilingual turn, na kinikilala yung mga multilingual na marami siyang wika at yung sa collection niya ng mga wika may dominante, may mas malakas kaysa sa iba, and again, okay lang yun. Dahil depende yun sa sitwasyon niya, depende sa gamit niya. Yung multilingualism din, nino-normalize yung multilingualism. Okay? At ako nga, i-encourage natin ang ating mga estudyante na matuto pa ng iba pang mga wika. Okay? Tapos, tinatap yung buong language repertoire ng mga estudyante, mga tao. So yun po yung multilingual turn. So halimbawa, pag-isipan natin kung tayo gumagawa ng CV at nilalagay natin doon ang ating mga skills. Nilalagay niyo rin ba ang inyong mga wika? May kakilala ako, nang makita ko yung CV niya, ang nilagay niya lang Filipino, English, tsaka mga foreign languages niya. Tapos sabi ko, ba't hindi mo nilagay yung alam mo pang local languages? Ba't di mo nilalagay? Parang sa tingin niya hindi relevant. Sabi ko, we can make it relevant. Ayaw mong ayaw mong ilagay. Sa tingin niya, bakit hindi natin ilagay yun? Makikita na multilingual ka. Baka alam din nung a-applyan mo na meron kang ganitong local na wikang alam. Bakit hindi mo ilagay? No? So, halimbawa, hindi mo nare-recognize yung iyong full language repertoire. Sa ating pagtuturo at pagkilala ng ating mga estudyante, kasama yung pag-alam ng kanilang language repertoire. Kaya, nang nagkaroon na ako ng ganitong perspective sa unang meeting sa klase, isa sa mga kailangang isama sa pagpapakilala nila ang kanilang language repertoire. At natutuwa ako malaman, so mayroong nakakapagsalita ng Iloco, may nakakapagsalita ng Hiligaynon, at sa loob ng semestre, sa mga pagkakataon na relevant, tulad ng ginawa kanina, paano nyo sinasabi ito sa inyong local language, may ganoon na ambag yung iba't ibang membro ng klase. In fact, pag nag-i-email sila, ang bati pa nga nila sa klase, yung kanilang local language at naiintindihan yon dahil nagpakilala na nga kami.
Oo. So dapat kilalanin yung mga multilinguals, variable ang kanilang competence, merong mga dominant na wika at meron ding ilang wika na mahina din naman. Bakit may dominant or weaker languages? Dahil iba-iba yung gamit, input exposure, mga sitwasyon na pinagagamitan, nasa iba't ibang status ng stage of acquisition, kaya iba-iba, no? Hindi rin po nahuhuli yung mga multilinguals dahil kilala sila na mas mataas, mas developed ang skills sa selective attention at sa tinatawag na cognitive flexibility, at kilala din ang multilinguals na creative. Oo. Dahil din mas exposed sila sa iba-ibang kultura, mas mataas din ang cultural tolerance nila, which is understandable kasi tawag dito, sa iba't ibang wika or kultura sila na-expose. Dahil po sa multilingual turn, na-unpack ba yung konsepto ng multilingualism? So nagkaroon na ng iba't na pangalanan, na pangalanan yung mga konsepto, at malaking bagay yun kapag napangalanan na, natukoy na, kasi aarangkada na yung pag-aaral tungkol doon. So nagkaroon ng third language acquisition, MFLA, multiple first language acquisition, trilingualism, tertiary languages, binigyan ng pangalan yung mga konsepto, no? Dahil na-acknowledge na yung papel nila sa multilingual turn. At patuloy pong umuunlad yung yung mga typologies, yung mga uri, ganyan, talagang mas pinag-aaralan. Dati multilingual lang ang tawag natin, pero meron pa daw natural multilingual, may regular multilingual, and so on. So just to give you an idea na ito na nga, itong multilingualism na nga ang siyang perspektibo dito sa panahon natin ngayon. At bagay na bagay yan sa Pilipinas na linguistically diverse, no, na bansa. Kung saan, ayan, meron tayong dalawang opisyal na wika, Pilipino at Ingles. So tama lang na multilingual din yung lapit natin sa pagtuturo. Pero yung impluwensya ng monolingual na perspective sa atin ay napakalakas. Yung power din ng mga wika sa lipunan natin hindi pare-pareho. Meron din tayong maraming non-dominant languages, na may mga local languages tayo na kahit nagkaroon na ng MTB-MLE, hindi pa rin binibigyan ng ibang teachers talaga ng puwang, yung mga lokal na wika sa mga classrooms nila. Pag sinabing multilingual approach, hindi porke nagtuturo yung Pilipinas ng dalawa o higit pang subjects, language subjects, totoong multilingual na siya. Dahil kung yung mga guro naman, yung mga classrooms naman na yon ng mga language subjects, ay ayaw magpagamit ng iba pang wika doon sa loob ng classroom na yun, hindi yung totoong multilingual na lapit. Oo, parang yung perspektibo yun ng bilingual turn, na ang bilingual daw ay dalawang monolingual sa isang katawan. Oo, parang ganun yung mangyayari. Sa utak naman po ng tao, hindi niya hiwalay na nilalagay doon yung iba't ibang mga wika. Ang totoo niyan ay nagsasama-sama ang mga ito, no? At ang mga totoong multilingual ay talagang nagta-translanguaging, code switching, and so on. So anong dapat po nating tandaan kung pagkatapos nitong ating workshop, pagtitipon, gusto nating ipatupad yung multilingual talaga na lapit sa pagtuturo ng wika? Una, i-legitimize natin lahat ng mga wika ng mga estudyante natin. Kaya nga sabi ko, dapat alam nyo yung mga wika nila. Ang DepEd po, meron silang language mapping na tinatawag. Narinig nyo na ba yun? Ginagawa ito sa K-3. Pero ewan ko kung pinagpapatuloy pa hanggang high school. Ninonote nila ang mother tongue o mother tongues ng mga bata at iba pang wikang kaya nilang gamitin. So alam ng eskwelahan at ng mga guro ang mga wikang sinasalita ng mga bata nila. Pero dapat ba doon lang magtapos na alam mo? Ano yung gamit ng data? Ba't mo kinolekta?
Oo, magandang tanungin din sarili, ba't ka nagkolekta ng data? Paano mo siya gagamitin? So sana, ma-inform din ng eskwelahan, alam ng eskwelahan at mga guro kung paanong gamitin ang iba't ibang wika sa loob ng paaralan. Ito rin yung pag-uusapan natin, yung trans-languaging pedagogies. At panghuli, dapat ang pagtingin sa multilingualism ay resource siya or biyaya. Positibo ang pagtingin sa multilingualism. Hindi ito problema o nagbibigay pa ng dagdag na komplikasyon sa mga dapat nating gawin. Ano? Una, i-imagine natin kung paano ito mangyayari sa ating mga classrooms. Ang isang terminong sana'y mabaon ninyo, yung language management. Narinig nyo na po ba yan? Marami tayong minamanage, no? May flood control, ganyan. Pag multilingual ka, hindi mo matatakasan ang language management. Kailan ako mag-Filipino? Kailan ako mag-i-English? Kailan ako magko-code switch? Yun po ay language management. Okay? At hindi lang tayo ang magmamanage ng ating mga wika, pati ang mga estudyante ay tuturuan din nating mag-manage ng ating mga languages. Ang sabi, ang magaling na multilingual, yung competent na multilingual, syempre kaya niyang paghalu-haluin ng kanyang mga wika, pero kaya niyang magsalita sa isang wika kung yun ang hinihingi ng konteksto. Language management din po yun. Oo, no? Kahit ako'y nagko-code switching sa EDUC, may mga pagkakataon na may mga Japanese students kami, kumukuha sila ng mga language teaching courses. Medyo hindi ako makapag-Filipino kapag nandun sila. Pero nakaisip ako ng strategy na ang i-assign na seatmate, medyo magaling sa English, ganyan, ano, at willing naman, sabi ko, isalin mo na lang lagi kapag nagfi-Filipino ako, no? Oo, so, yun pala, ito ay strategy din ng ibang mga guro. Okay. So, tandaan po natin language management, kailan papasok ang trans-languaging sa ating mga klase at sa mga materials na gagamitin natin. Pag itong language management, pumapasok din sa paggawa ng mga language in education policies. Yun po yung tawag, no, language in education policies. At ang laging debate ay yung dalawang papel ng wika sa curriculum. Kayo po ba'y interested sa curriculum? Ano? Laging dalawa ang papel ng wika. Bilang medium of instruction, wikang panturo, at wikang ituturo. Ano ang ituturo na language subject ng Pilipinas? Ano ang ituturong language subject ng India? Ang dami-dami nilang wika. Ano ang ituturo? So sila nakaisip sila ng tri-language policy. May combo sila, pipili yung mga regions kung ano ang papasok sa combo na yon, pero may mainstay, no? So ito po lagi yun, wika bilang wikang panturo at wikang ituturo. So sa Pilipinas, for a long time, ang pinanggalingan po natin bago yung MTBMLE ay yung bilingual education program. Baka laki kayong BEP. Ang ating mga wika sa klase ay English at Filipino. Nag-aaral din tayo ng English at Filipino. Anong papel ng mga lokal na wika? Sabi, pwede silang gamitin bilang auxiliary languages or support languages. O tila hindi naintindihan yun ng ibang mga guro, kaya bawal. Pinagbabawal pa nila when in fact, pwede naman gamiting support languages, yung mga local languages, no? Bakit tayo lumipat mula MTB-MLE, mula BEP to MLE? Ang sabi sa mga reports, workplace demands. Naalala nyo yung time na to, 2008-2009, yung mga BPOs, talagang nagsusulputan at maraming call center agents. So anong gamit nila? English. Kailangan mas magaling tayo sa English. Nung mga panahon naman din na yan, kahit naman ngayon, kulelat yung Pilipinas sa mga international assessments. At tanong gamit na assessment language? English.
sabi din daw, bumababa ang English proficiency. Puro Ingles, ano? Puro Ingles. Pero yung mga advocates, binenta ang MTB-MLE bilang isang paraan para maging magaling sa target languages like English and Filipino ang mga estudyante. Natatandaan nyo kung sino yung presidente? 2009? Right, si Gloria. At ang DepEd secretary natin, si Secretary Jesly Lapus. Di ba si Gloria yung may mga executive orders pa na palakasin ang English, gamitin ang English sa classroom. So paano nangyari ito? Napapaisip din ako, paano nangyari ito? Si Secretary Jesly ay ganun din yung tindig nung umpisa. However, may ilang mga nasusulat, di natin ma-confirm, na nung nabasa ni Secretary Jesly yung BESRA, familiar ba tayo sa basic education sector report? Yung unti-unting nabago ang isip niya. At nabenta naman kay President Arroyo at that time dahil lalakas ang English. Ultimately, palalakasin yung English sa pamamagitan ng programa. Pero sa kasaysayan ng Pilipinas, marami na ring pag-aaral na nagpapakita na kapag gagamit ka ng mga lokal na wika, mga L1, mas natututo ang mga bata. Pero noong 2009, na-establish ang polisiya, nagsimula noong 2013 ang pagrolyo ng mother tongue-based multilingual education. Pag sabing multilingual education, gagamit ka ng mahigit sa 2 wika. Oo. Tapos marami pong klase ng multilingual education. May lingua franca-based multilingual education. Pero ang Pilipinas, ang pinili ay yung mother tongue-based multilingual education. So may espesyal na papel ang L1 sa ating programa. Kung pag-uusapan yung kung bakit mas maganda na multilingual education ang gamitin, papakita ng research na ito ang mga dahilan. Grinupo ko na lang sa 3, no? In short, tataas yung pagkatuto ng mga bata, magiging magandang mga grado nila. May magandang ugnayan na ang eskwelahan at komunidad kasi hindi na matatakot pumunta sa eskwelahan ng mga magulang dahil ang gamit na wika ay yung mga wikang ginagamit talaga nila. At mas matututo pa ng ibang wika ang mga estudyante dahil ang L1, naniniwala na ang L1 ang gateway, siya yung key para mas matuto ka ng iba pang mga wika. Pero alam nyo naman na po siguro ang nangyari kung kayo ay sumusubaybay dyan sa mother tongue-based multilingual education. Noong 2024, nagkaroon ng bagong batas, itong RA 12027, at may mga conditions, may mga qualifications na dapat makumpleto muna ng mga paaralan. Tama naman, bago makapagpatupad ng kanilang MTB-MLE. May mga gusto ring ipagawa sa DepEd tulad ng language mapping, tapos magkaroon ng language policy. Parang hindi ganun kalinaw kung ipapatupad pa rin ba ng mga eskwelahan kung hindi na sila required? Yun yung tanong, kung hindi na sila required. Depende siguro sa naging karanasan nila. So may na-publish akong papel tungkol dito kasama sina TJ at si Irina tungkol sa kung paanong dumating sa ganoong punto na yung tinatawag ng K-12 na banner program, yung MTB-MLE, ay naging opt-in. Alam mo yung opt-in, yung pwede mong gawin, pwede yung hindi, na programa lamang. Tinawag namin tong erosion of political priority para sa first language-based education. Safe po ang QR na yan. Yan po. Para doon sa artikulo. Kung interesado naman, tingnan yung sinasabing mga implementing rules and regulations ng RA 12027 ay andyan yung QR. Naglabas na rin ng language mapping policy. Sa tingin ko, dapat alam natin to. Yung language mapping policy ng DepEd noong 2025 niya nilabas. So nagbibigay siya ng guidelines for language mapping para sa
Stage 1, kindergarten to grade 3. Noong 2025, naglabas din ng policy on the medium of instruction for kindergarten to grade 3. Nababanggit po dyan ang translanguaging, nagbibigay sila ng definition ng translanguaging sa mga policy na yan at may pagbanggit din sa pagsasalin. So, dahil syempre tayo ay under DepEd or CHED naman, magandang alam din natin yung mga polisiya ng mga agencies nating ito. Siyang gagabay sa ating pag-apply nitong pedagogical translanguaging. Nakapagbigay na kanina or siguro ng mga nauna pang araw ng definisyon ng translanguaging or TL. Noong 1990s pa po, no? Kaya ang tagal din, bago siya talagang sumikat na sumikat. Noong 1990s pa po yung konsepto na tukoy ni Sen Williams. Kaya kung gusto niyo yung original na definition, si Sen, C-E-N, Williams, yung nagbigay niyan. Welsh siya. Okay, kaya yung una niyang binigay na termino ay Welsh. Pero bakit si Baker nasa sali din? Nakikita niyo yung definition. Bakit nasa site din si Baker? Si Baker po ang nag-translate nung Welsh na termino ni Sen Williams, siyang nagtawag ng translanguaging. So, una itong naobserbahan ni Sen Williams sa mga Welsh classrooms na yung mga bata, estudyante sa klase, kapag nagdi-discuss, gamit ang halimbawa Welsh, isang wika, pero pag magre-report na sa klase, ang gamit ay ibang wika. So, tinawag niya itong translanguaging. So, sa mga unang definisyon ng translanguaging, medyo restrictive pa. At tinutukoy ng mga definition pa na ang nagta-translanguaging ay mga estudyante. Na ang discomfort ko doon, bakit hindi ba pwedeng mag-translanguaging din yung mga guro? Bakit tinutukoy estudyante? Pero eventually, wala nang pagtukoy sa kung sino ang nagta-translanguaging. So, ibig sabihin, in short, by implication, maaring guro, maaring estudyante ang mag-translanguaging. Ang isa pang dahil sa ganong kasaysayan ng translanguaging, na may pedagogical background na talaga siya, medyo I found the term pedagogical translanguaging redundant. Kasi alam ko naman talaga siya, na pedagogical siya. Kasi po, ang code switching naman, yung ginagamit na even outside pedagogical space, yun, ginagamit siya. Okay? Tapos, eventually, nagkaroon pa ng iba pang typologies and translanguaging at mas inattach na yung term na pedagogical doon sa translanguaging na termino. Si Ophelia Garcia at si Lee Wei, W-E-I, yung mga nangunguna dyan, sila talaga yung mas nag-unpack nito at nagsalita tungkol dito sa maraming mga conferences at mga articles. So ngayon, ito isang approach na pwede nating magamit sa pagtuturo. Lagi nilang ini-emphasize, however, hindi random yung pagpapalit-palit ng wika o yung paggamit mo ng wika. Yun po yung gusto ko ring i-emphasize, kailangan planado. Kaya sabi ko kanina, kailangan may guidelines tayo, alam natin kung kailan tayo magta-translanguaging at kung kailan hindi. Sabi ng ilang mga estudyante ko sa EDUC, mga guru sila ng wika, sabihin, ma'am, doon sa composition nilang Filipino, may mga phrases pa sa English, ganyan. Yung Filipino teacher naman nagsasabi, ma'am, may spelling sila ng ibang words na nakikita mo derived from Filipino orthography. So sabi ko, tingnan yung patterns ng mga pagkakamali at kailangan matalakay sa klase para hindi ito maging patterns nila. Ang isip kasi nila, yung pagsasama ng wika, hindi lang sila pero maraming Pilipino, magiging balakid pa sa pagkatuto ng Ingles o Filipino, kaya kailangan po talaga tayong magkaroon ng language management. Ito po muna yung depende sa source na titingnan ninyo, but so far, 3 yung pinapalagay na types of translanguaging. Pamilyar tayo sa code switching?
Ito panay yung code switch ko, nagsasalit-salit yung Filipino at Ingles sa pagsasalita ko. At pwede din po siyang makita sa pagsulat, sa mga written outputs. So code switching ang tawag. Meron pang isa, napaka-specific naman nito na code meshing, pero mas madalas makita sa written discourse kesa sa oral discourse, at mas nakatuon doon sa tone or formality level. Yun yung mas pinagsasama-sama, yung code meshing. At yung pangatlo ay translation, na isang uri ng yung translanguaging nga. Tandaan natin, yung pagsasalin, translation, pagpapagawa natin sa mga estudyante, it's a high order, it's a high level skill. Huwag tayo magpapasalin sa, ang tawag dito, yung mga batang, mga estudyanteng hindi pa handa. Hindi pa handa talaga gawin yon. Kailangan kasi pareho silang magaling sa source language at sa target language para magawa nila yan. Kung may gawain tayo sa klase tungkol dyan. Ginagawa din ng mga guro, lalo na sa mga linguistically diverse classrooms. However, ang dapat nating tandaan para sa translanguaging sa classroom, sa pagtuturo, ang isang importanteng kondisyon, kailangan alam ng guro at ng mga estudyante yung mga wikang mai-involve doon sa translanguaging. Naintindihan po ba yun? Parang mahirap yatang hayaan yung estudyanteng patuloy siyang magsalita sa hiligay nun. Hindi naman po siya maintindihan, hindi ma-evaluate ng teacher yung sagot. So yun yung isa sa mga restrictions or conditions naman na, Ito, yung translanguaging at code switching. Ang code switching po, mas structural yung concern. Nakukuha, saan nangyayari yung pag-switch? Saan sa pangungusap na ito nangyayari yung lumipat siya? Mas structural. Paano kabit? Meron pa nga pong concern ng code switching kung ano yung grammatical at ungrammatical na code switching. May ganoon. Okay? Alin ang mas marami sa switch, yung Filipino o English. So, mas structural yung tuon ng code switching. Ang translanguaging, may iba pa siyang mga anggulo or prinsipyo. May prinsipyo pa ng social justice, at linguistic fairness and so on, dahil kasama sa prinsipyo niya na yung pagkonsidera sa language repertoire ay paggalang doon sa iba't ibang wika at kultura. So may ganong angle pa po yung translanguaging. So kung structural ang concern, mas code switching yung dapat mong gamitin. Pero kung iba pa, mas translanguaging ang dapat gamitin. Okay? So, kanina tinanong ko kayo, kung ano yung ating curriculum. Matatag na. At least for the next, ilang years ba? At least for the next 2 years, matatag. Di ba? Napapansin nyo ba yung pattern? Mahirap po, na magturo, tapos yung curriculum mo, good only for 6 years. What a waste of money. Because every time you change your curriculum, you train your teachers, and you produce a new set of materials. Dahil yung K-12 ng textbooks, iba na po ang competencies nun. Hindi na siya, so nagsasayang po tayo ng pera, teachers. Yung nakakapanlumo dahil alam natin may iba pa tayong need. So tandaan nyo yan, sa bawat pagpapalit ng curriculum, domino effect po ang gastos at pagbabago. And in fact, nagwi-wish ako na sana yung DepEd, mayroon siyang set of goals na hindi magbabago kahit sino pa yung presidente. Para kung meron tayong gagawing materials, kung may gagawin tayong training or what, yun yung constant na naka-anchor sa ating mga gawain. Kasi panay ang palit ng curriculum Now, this shaping paper, ito po yung inspirasyon, dito sinasabi ng DepEd, yung intensyon nila para sa curriculum. That's the shaping paper. Tapos yung curriculum developers, babasahin nila yung shaping paper, tapos sasabihin na, ito pala yung gusto. Okay, sige, ito yung i-render namin sa curriculum, yung gusto ninyo, yung sabi nyo sa shaping paper. Nakuha po.
Kaya dapat kung nagawa ng maayos yung proseso, pag ibabangga mo yung curriculum sa shaping paper, kitang-kita, no? Na tinupad niya yung mga layunin, yung mga gusto sa shaping paper. Pwede nyo siguro yan gawing thesis, ano? Titingnan nyo, titingnan nyo kung yung mga claims para sa subject ninyo. Kasi sa loob ng shaping paper, may iba't ibang sections para sa subjects. Okay? So titingnan nyo kung natupad nga doon sa actual na curriculum. Di ba malabo po kung ginagawa na yung curriculum tapos yung shaping paper hindi pa tapos? Okay, pero pero hindi natin alam, no? Ngayon kung titingnan nyo po, ayan po yung shaping paper, may sinasabi naman tungkol sa translanguaging at tungkol pa nga sa plurilingual awareness. Maaring puntahan yung page 15. Ayan, megabay pa ako para makita ninyo. No? Nang makita ko ito, natuwa ako na for the first time, may black and white mula sa DepEd na nag-a-acknowledge ng ganito. Kasi usually, in the field, totoo namang nangyayari. Pero sinasabi, bawal or what. Finally, may black and white na nagsasabi ng ganito. No? Maari pang pumunta sa page 17 at talagang malinaw na sinasabi na dun sa revised language framework nila, pero wala pa po yung bagong RA 12027 ng panahon na to. Sabi, pwedeng gamitin ang translanguaging in the delivery of the new languages curricula. Naku, medyo nakakabahala kasi sinabi, dun lang sa mga language subjects pwede gamitin. Pag math, hindi na naman pwedeng magtagalog, hindi na naman pwedeng ipaliwanag sa ibang wika. Pag science, ganun din. So kung DepEd teacher na sobrang sumusunod talaga dito sa black and white na to, hindi siya mahihikaya at kumamit ng ibang wika. Nakikita din po yung naka-underline. At sabi, gusto din daw nilang i-emphasize na yung translation of concepts is not advised unless it aids in content knowledge acquisition. Paisip ako, so may nangyayaring translation na hindi in aid of content knowledge acquisition. Mukhang yun yung gusto ba nilang maging mas maingat tayong mga guro. Okay? At paano kaya ito ini-interpret ng ibang mga guro or ng curriculum writer na siyang gumamit ng shaping paper na ito, no? Pero kung titingnan base sa mga statements na yon ng matatag, mukha namang nire-recognize na, no? Pag nakakausap ko naman po yung mga DepEd officials at assigned sa language, nire-recognize nila yan. Malinaw yung paggamit nila ang pag-recognize ng use of any and all languages in classroom delivery. Nauunawaan nila na pwedeng gumamit ng ibang wika para mas matuto ang mga estudyante and so on. So, paano natin ito i-interpret sa ating classrooms? At least for the language subjects, at gusto ko rin sana pati sa content area subjects, gamitin natin ang lahat ng mga wikang alam ng mga bata, pati na yung kulturang baon ng mga wikang yon, ano? At tama na yung English only, tama na yung Filipino only, at magsimula tayong mag-Filipino mainly or Spanish mainly and so on sa mga klase natin. Tapos, sa assessment naman, hindi lang naman pen and paper, ano nga ba yun sa DepEd? Yung performance task, yan, yung performance task. Pwedeng hindi to test, pwede itong skit, pwede itong report and so on, depende sa teacher. Saan pwedeng pumasok yung paggamit ng iba-ibang wika doon. Okay? So, may 15 minuto pa. Bago ko pumunta doon sa paglapat ng translanguaging, paggamit ng translanguaging talaga sa language subjects, pwede bang, alam ko hindi naman kayo nagtuturo ng science, no? Yun kasi yung content subjects na tinatawag namin sa edu, kasi content yung tinuturo mo, no? Halimbawa, paano papasok ang translanguaging in mathematics? Siguro pasadahan lang natin para ma-imagine
creative imagination, no? Ma-imagine kung paano ito tapasok din sa language classroom. Anong gamit natin? English, hindi ba? Sa pag-aaral ng math. Pero, naku, ayan na yung word problems na nasa English. At mga word problems na foreign. Oo, at unrealistic yung si Tarzan, pupunta doon, di maintindihan ng mga bata, ba't kanila kailangan i-compute, hindi naman nangyayari sa totoong buhay, and so on, ano. Pero kapag gamit daw nila yung iba pang mga wika nila, lalo na yung mga L1s, mas dumadali ang mga bagay na ito. So, kailan pwedeng pumasok yung ibang wika in a mathematics class? Sa group work, or kahit pair work, yung pre-discussion na tinatawag ay maaring sa L1. Pag sinabing L1 ay first language or maaring local languages. Pero kapag oras na para i-report nila ang kanilang solution at haharap sila sa klase, maaring mag-stick to the official medium of instruction, which is English. Ako nga, siguro kahit sa kahit siguro sa pag-explain ng final answer sa klase, kung mas komportable yung bata na magsalit-salit siya sa English at Filipino, papayagan ko rin. Alam ko ang contention kasi ng iba ay pag NAT na National Achievement Test, at saka yung mga high-stakes test na TIMSS, kung saan English, no, sinasanay din yung mga bata gumamit na talaga ng English dahil English ang gamit sa mga high-stakes exam na yon. Kaya naman kapag presentation na ng final answer, ang gusto ay yung official medium of instruction. Okay? So, ganun. Habang drafting, habang discussion ay L1 o local languages, at kapag presentation na, official medium of instruction na. Ito, naiisip kaya ng mga math teachers natin, naisipan ng katumbas sa lokal na wika o Filipino, wag naman pilitin. And sometimes, baka metaphorical. You know what I mean? Metaphorical yung ibibigay na katumbas, hindi direkta na salin, ano? Pag nagre-review ang mga bata, nakita ng ilang mga estudyante ko sa EDUC, ang annotations daw nila sa libro ay Filipino. At yung mga notes sa notebook ay Filipino din, no? Kasi note to self mo yon, ang note-taking ay personal. So, kung dito, no, sa glossary, bakit hindi natin isama din yung ibang mga wikang alam ng mga bata at hindi lamang yung English? So ito, no, hindi ko kasi ma-imagine, pinag-uusapan lang namin sa klase. Ito ay AI generated, simulated lamang. Pero ang galing niya, nabigyan niya ako ng given my prompt, nabigyan niya ako, okay. Kasi yun naman talaga yung sinasabi ng mga students kung napapansin nila na nagno-note to self, pero hindi naka-English, naka-Filipino, or nagtataglish ang mga bata. Naisip ko, nagko-kolekta pa po ba ng notebook yung teacher, tas nag-grade? Kasi kami noon, ipapasa mo yung notebook mo, grade-gradean ni teacher. At kung ano yung medium of instruction sa klase, yun yung wika doon sa notes mo. Pero sana, pagkatapos nitong session na ito, ay maisip ng mga guro, baka pwede niyong kumbinsihin ng mga co-teachers ninyo na isipin kung saan sa note-taking pwedeng magkaroon ng papel yung ibang mga wika. Kung ano yung sabi sa mathematics, parang ganun din yung lumalabas sa science, no? Ang naaalala ko nung ako'y nag-thesis on code switching, sa isang class observation, yung physics teacher ay hirap na hirap ipaliwanag ang isang konsepto sa mga bata in the English medium of instruction. Ilang minuto na yon, di maintindihan ng klase. Tapos sinabi niya, baha ito, class, baha. Hindi kasi nila maintindihan ng klase yung very scientific na description ng isang baha, yung accumulated water sa gutter. Baha ito, sabi niya. Nakuha agad ng mga bata. Tapos nag-collective, pa sila? Baha. Kasi napaka-academic at technical lang naman ang description sa textbook. Sa mga ganoong pagkakataon, ang bilis ng pick up ng mga bata, nakuha agad nila. At
ano 'no, common denominator yung baha 'no, kaya naintindihan agad. May mga prepare ding lab reports na may pinapasang final version. Saang parte kaya puwedeng pumasok yung translanguaging diyan ano? Sa pag-uusap ng mga bata tungkol sa experiments, lagi bang Ingles? Oo. Sasawayin ba ng science teacher or lab teacher kapag nag-i-Ingles? At pati yung pagno-notes 'pag makitang may Filipino o iba pang wika. Ako nga kaya ito yung ni-run ko sa AI. Sa tingin ko kahit sa Chalk Talk, ang tawag namin dito ay Chalk Talk, no? Yung habang nagtuturo, nagsusulat sa blackboard. Kahit dito sa blackboard, may espasyo dapat para sa iba pang wika, no? Yung mga bulletin boards natin, hindi lang sila dapat para sa English at Filipino, lalo na kung multilingual naman yung ating mga estudyante. So katulad ng payo doon sa math, pag inquiry talk, pag group discussion, maaring hayaan sa planning, etc. Hayaang gumamit ng iba't ibang wika yung mga estudyante. At doon sa presentation ng final output, maaring ang gamitin na yung medium of instruction. Ito, no, yung dual note-taking. Ako, interesado din ako. Paano kaya, halimbawa daw sa lab reports ay pwede itong gawin. Ang napapansin ko dito sa mga binibigay na payo sa literature ay bagamat may mga payo, konti yung nag-i-implement at nagre-report talaga kung ano yung nangyari sa classrooms nila. So maraming advice pero yung implementation sa fieldwork, baka doon tayo pwedeng pumwesto at magbigay ng ambag. Yan. Sa subject tulad ng kasaysayan, social studies, di ba maraming debate, position paper, and so on. So siguro, at marami ring pinapabasa at pinapasulat. So saan pwedeng gamitin yung mga local languages or L1 sa mga pagkakataong to? Ang isang suggestion, isang topic, or maybe isang event, tapos magbigay ng source sa bata na ang isa nasa Ingles, yung isa nasa Filipino. Naalala ko noon yung sa kasaysayan naman, ang assignment namin noon, isang pangyayari, tapos babasahin namin yung sinulat ng isang author tungkol doon, tapos yung sinulat naman ng isang author. Parang ganito yung gustong mangyari naman nito, no? So, itong mga payong ito, dapat meron din siyang reports on how they were implemented in the field. Dahil kalimitan, sabi ko nga ang nakalagbay sa literature, ay yung assumed nila na benefits nito. Pero iba, kapag vinalidate natin ito at ginawa talaga sa ating mga classrooms. Ang mga debates daw, mga role plays, hayaang gumamit ng translanguaging ang mga bata. Pero yun nga, ang assignment natin ay gumawa ng malinaw na guidelines, no, na susundan ng ating mga estudyante. Sige. Okay. So, tingnan natin yung paano naman kaya sa language subjects na po, no, na translanguaging sa ating mga Filipino, English, or foreign language subjects. Ang pwedeng gawin is to read literature and informational texts sa iba pang mga wika, read narratives, essays, poetry, grammar and language analysis lessons, tulad ng halimbawang kung hihimayin natin ang English sa ganitong paraan at ganito mag-behave ang English, nasasabi mo bang katulad din nun ang iyong local language at pwedeng ipaliwanag doon sa klase. Okay? So halimbawa, pwede daw sa pag-preview ng text, pag-identify ng difficult words, hayaang gumamit ng ibang wika yung mga bata, kahit sa mga annotations or notes nila. Okay? Ibang usapan naman na kapag final output na ang gagawin. So, ito ang rendition dyan ng AI, no? Nang sabi ko nga magpakita nga ng isang example.
Dito naman nagbibigay ng feedback in Filipino yung teacher. Sabi ko, parang baka hindi ito maging katanggap-tanggap sa iba dahil ang teacher ay gumagamit ng target language at model ng madalas na paggamit nito. Siguro depende sa sitwasyon, ano, at isipin din ni teacher kung kailan mas magandang gumamit ng Filipino o iba pang wika. Siguro umpisahan din na i-develop yung tinatawag na critical na language awareness ng ating mga estudyante. Yung pagkukumpara ng mga characteristics ng iba't ibang wika, ang kanilang L1, yan ay pwedeng simulang gawin. Pero dahil sila ang native speaker nito, halimbawa, sila ang mas makakapagpaliwanag nun, lalo na kung hindi ganun kaalam ni teacher yung wikang yon ng bata, hindi ganun kalalim ang kanyang proficiency. Ngayon, panghuli, mga 10 minuto na lang siguro, silipin natin kung paanong sa iba't ibang dimensions ng language teaching, itong 5 ito, pwedeng pumasok yung translanguaging. Una dun sa curriculum, bagamat ang shaping paper ay naging straightforward at explicit sa pagtukoy sa papel ng translanguaging. Kung titingnan niyo po yung curriculum, walang pagbanggit sa translanguaging. Walang advice sa teacher tungkol sa talagang pagsabi, pwede kang gumamit ng ibang wika. Hindi po yun uubra sa mga teacher na kailangan talaga ng malinaw na instruction. Kung titingnan din yung competencies doon sa curriculum, parang tinutukoy lang yung isang wika. Again, reflection ng monolingual perspective na hindi isinasama, naghahalo yung mga wika. Okay, so dapat include translanguaging related descriptors. Sa mga standards, makikita mo na they refer to using more than one language. In fact, ang goal sana natin para sa mga Filipinos ay maging multilingual sila, no? So dapat ma-reflect ito ng competencies. At ang mga curriculum guides, dapat napaka-specific ang pagsabi na pwedeng gumamit ng multiple languages sa classroom. So ito yung isang pag-uusapan natin mamaya, yung translanguaging in materials development. Ang isang paraan para matupad yan, nakakita na kayo kanina no, ng storybook. Meron ding bilingual storybooks, nakakita na kayo. Merong sa Filipino nakalagay, meron sa Ingles. Isang paraan yun, ano? Paano yung glossary siguro para sa isang science na libro? Meron mga L1 entries or paliwanag, yun yung isang paraan. Na siguro familiar na rin sa term na localization. Localization, tulad ng ginawa doon sa materials. Ang mga pangalan na ito, toong pangalan ng mga Filipino, ang mga illustrations ay Filipino, yung mga hayop ay Filipino din, ano? Para mag-localize, maari tayong makipagtrabaho, makipag-ugnayan sa mga community members dahil sila ang expert sa local languages at local culture. So yan ang isang paraan para gawin yun, ano? At nangyayari po, nagtutulungan ng mga parents and teachers sa ibang mga proyekto na yan. So translanguaging sa pagtuturo in instruction, ito yung aking guide question. Tukuyin mo nga kung ano yung mga papel ng Ingles at papel ng Pilipino na gusto mo para sa iyong klase. Okay? Kapag sinasabing nakakapagbigay ng affective support to, kailan mo gustong gamitin ng Filipino? Pag may kinakabahan sumagot, baka yung encouragement mo ay sa Filipino. Okay? So pinag-iisipan siya. Siguro take note din natin na yung register ng wika na gusto, hinihingi sa classroom ay standard. Ibig sabihin mas formal kesa dun sa ginagamit sa labas at dapat tama. No? Sabi ko sa klase ko, magbigay nga ng mga papuri, praises, na pwedeng ibigay sa isang magaling na estudyante. Sabi ng isa, magaling, okay, sige. Sabi ng isa, napakagaling. May sinasabi yung mga sagot nila, kulang yung bokabularyo para sa pagpuri in Filipino. Magaling na magaling. Tapos sabi, oh, teacher, alam ko na.
astig. Sabi ko, pag may magaling na sagot, astig. Tapos sabi ko, astig? Okay ba yun, class? Komportable ba kayo dyan? Tapos, so baka kailangan nating mas iba pang, mas formal na gamit ng wika. Okay? Sabi niya, kasi teacher, ang astig ng sagot ganyan. May nagtanong, okay daw ba yung bibo? Sabi ko, mukha naman. Bibo na bata ka, magaling. So pag-isipan natin din, alam nyo, yung English vocabulary for phrases. Ang maraming alam yung mga estudyante ko. So may sinasabi talaga na dapat mas mag-isip tayo ng iba pang mga phrases na Filipino na katanggap-tanggap sa loob ng ating classroom. Sabi ko, gusto mo ba yon kapag i-praise kita sa Filipino? Sabi nila, yes teach. So, gusto namin yon. O di isip tayo ng iba pang pwede bukod sa magaling. Gusto din nila yung mahusay, napakahusay na sagot, napakagandang sagot, ganun. So, yan yung mga ganyan ay pag-umpisahan po nating pag-isipan. Bukod dun sa language management, ang mas specific pa yung interactional management. Anong gagamitin mong wika with your classmate? Anong gagamitin mong wika with teacher? Interactional management. Sa realidad naman po, di ba, pag group work, kahit siguro sa MA class o PhD class natin, kapag group work, naghahalo-halo tayo ng mga wika. Pero pag magpe-present na tayo, ayan, English na o Filipino yung gamit. Mga teachers, ang isa ko pang naalala at madalas malimutan na characteristic ng translanguaging, yung language in, language out component niya. Yung language in, ibang wika, language out, ibang wika. Halimbawa, sa isang PhD class ko, yung mga sources na binigay ni ma'am, lahat English. Yung papel gusto niya Filipino. Language in iba yung language out. Okay? So, translanguaging aspect yan. Siguro naranasan nyo na yan, So, natural phenomenon ng mga multilinguals, yung ganyan. Ito naman po yung isa sa magiging workshop topic. Translanguaging in assessment. Paano kaya to? Bilingual or multilingual tasks pwede mong ibigay. Bilingual tests. Or dun sa proseso ng pagplano para sa output, pwedeng mag-translanguaging yung mga bata, pero yung produkto, yung target language or official medium of instruction. Nakakita na po tayo ng bilingual stories, pero yung bilingual test, nakaranas na ba tayo? Yung pasensya na kasi Russian tsaka parehong hindi maintindihan. Yung ibang bilingual tests ay side by side at ito ay mas common. Okay? Ang mas nilalagay kung left to right man ng orientation, yung mas nandun sa pwesto ng left ay yung official language, yung medium of instruction, tapos yung alternative languages yung nandito sa kanan. Okay? Isa pang halimbawa, nakikita nyo, medyo may ibang layout, siguro para mas maayos, naka-column siya. So, English, tapos sa kabila ay Afrikaans. Ito yung isang layout, yung hindi siya side by side, magkasunod. Ito English, tapos Filipino. Ano sa tingin nyo, kung estudyante kayo, na meron kayong option, pumili ng wika na gagamitin sa pagsagot, aling layout ang mas favorable, side by side? O yung, magkasunod lamang? Yung gantong layout siguro, Ang inobserbahan din yung naging dynamic at practice ng mga bata ng sasagot ng test. Iba-iba. Dahil ang level din nila sa wika, iba-iba. Pero yung ibang mga madiskarteng bata, kapag nakapag-desisyon na daw sila na Afrikaans, hindi na halos nila binabasa yung Ingles. Isang column na lang ang binabasa, ang bilis na nila sumagot. Kapag ganito po yung layout na magkasunod, hindi kasi
ganun kalinis, no? Yung paghiwalay nila. Nakakain pa rin yung oras nila at minsan ay nalilito, nababasa pa nila halimbawa, yung English na hindi na nga nila pinili. Magandang pag-aralan kung paano nagre-respond yung mga bata sa bilingual test. Yung iba, pareho pa rin daw nilang binabasa. Class, maano sa oras yun, makain sa oras. Ang isa pong debate sa mga bilingual tests ay kung yung oras daw ng test time ay dodoblehin. Pero nag-a-argue, yan, debate po yan, pero nag-a-argue yung iba na kapag nakapili na yung bata ng wika, hindi na daw niya yun babasahin pareho. Pagdodoblehin mo daw yung testing time, nag-a-assume ka na babasahin ng test taker yung parehong wika. At hindi daw ganun yun. Pero debate siya, no? So kaya dapat mas pag-aralan pa. Mas mahirap, napakahirap nung pagsasalin na gagawin sa assessment. Lalo na kung para sa science at para sa math, yung mga content subjects. Kasi kung halimbawang para lamang sa language subjects, mas konti yung experts na magva-validate at mga kasama mo sa tinatawag na harmonization. Alam ang harmonization, yung sa pagsasalin, Pag math at science yung content, may say din yung math and science expert at meron silang mga terminong hindi katanggap-tanggap dahil may nuance yun. Halimbawa yung filtering, natutunan ko, pag filter, ganitong particles, kapag ganitong term, sabi ko, hindi ko yun naiisip. Parang kape lang naman yung finifilter ko. Meron pa pala silang mga preferred term at kailangan mapakita yon doon sa translation. Ang hamon sa translation din naman, ang gusto natin din termino, ay yung terminong naiintindihan talaga ng mga bata. Sa assessment, kapag ang wika ay nakakahadlang sa batang mapakita kung ano ang alam niya, problema yon. Dahil hindi dapat ganun ng papel ng wika. Dapat ang wika makatulong pa sa bata para mas mapakita kung anong alam niya. Kaya napakahirap na gawin ang pagsasalin para dito sa mga assessment dahil sa critical na anggulong yon. Siguro magtataka kayo, bakit sa high stakes assessment, ba't hindi tayo pwedeng mag-Filipino? Bakit sumasagot sa English ng math and science sa teams yung mga estudyante? Dahil may prinsipyo din po tayo na kung ano yung medium of instruction, kung ano yung language of teaching, yun din po ang language of assessment para fair sa bata. And since hindi natin pinapalitan yung official medium of instruction na English, yun pa rin po yung language of assessment natin sa teams. Kahit na at sa ibang high-stakes assessment, kahit na sinasabi, ang laki ng porsyento ng estudyante natin, ang iba ang home language nila sa language of assessment. Parang hindi nakikinig yung ating gobyerno pagdating dyan. So, paano natin, interesado ba kayo dito sa bilingual test? Oo, napag-alaman ko din pala, pero kino-consider po ng DepEd na magbigay pa, kumbaga kumuha sa susunod na high stakes assessment, magkaroon ng Filipino option ng mga bata. Okay? Isa rin pong hadlang, nalaman ko sa isang meeting, pagkukuha pala tayo ng dagdag na wika bilang bagong version ng test ay may bayad. Di pala yun libre at mahal. Kasi sabi nila, yung manpower para sa yung bayad sa mga translator sa pag-develop ng test. So dapat may budget. Kung gusto pa daw natin magdagdag ng iba pang wika, another bayad. So yung libre or kasama doon sa test ay yung official medium of instruction lamang na version ng test. Okay?
May isang advisee ako, si Almelin Labay, na interesado sa translanguaging in assessment. Ang ginawa niya ay Filipino and English versions ng isang science literacy test para sa grade 7. Pagkatapos i-administer ang test, i-interviewin din ang parehong mga bata at guro kung paanong nag-respond sila sa test, at yung mga bata lalo kung ano yung naging diskarte nila sa pagsagot ng bilingual test. So, excited ako para kay Almelin dahil konti lang kayo, no, gawin nyo rin to, no. Ano ang epekto ng Pilipino sa pagsagot, mas naging madali ba, etc. Kung hindi natin pag-aaralan, hindi natin talaga malalaman yung mga sagot, no, na hindi lang randomly nakuha na labas. Iba po kapag may pag-aaral, kaya sige, no, umpisahan po nating gawin yung mga yan. So, bilang pagtatapos, ayan, ano-ano ba, i-summarize na lang po yung mga prinsipyo pag gusto nating gamitin yung translanguaging sa pagtuturo. Okay? Dapat totoo, sincero yung layunin natin na talagang lahat ng mga wika igagalang, yung mga wikang alam, yung mga alam pareho ng guro at ng teacher. Kailangan tayong magplano, mag-isip na tayo ng guidelines, no, kung kailan pwedeng magamit yung iba pang wika sa classroom. Kailangan din naka-anchor tayo sa kung ano yung polisiya ng gobyerno. Pero ako, maganda rin na may room for exploration. Kung lagi tayong nakakahon din naman sa polisiya, paano natin may enrich yung polisiya kapag hindi tayo nag-explore ng iba pa? Okay? Pag magtuturo ng wika, imbitahan natin yung mga estudyanteng magkumpara, no, ng behavior ng target language sa iba pang wikang alam nila para ma-target natin yung metalinguistic and plurilingual awareness nila. Tapos, kasama na dito, kapag ginagawa natin yung lahat ng yan, sinusulong natin yung equity and inclusion. Hindi bawal magsalita ng iba pang wika, no? Kailangan lang gamitin ng may tamang strategiya. Okay? So, ano naman yung tungkol sa research? Panghuli na to, no? Kayo po, baka gusto ninyo, kaya sa bawat aspeto, may questions akong nilagay. Halimbawa, gusto ninyong pag-aralan yung classroom discourse and participation. Siyempre, magre-record ka sa classroom nito, no? Baka gusto ninyong tingnan, how do learners actually use their languages in English and Filipino lessons? Ito yung MA thesis ko, yung code switching patterns ng mga estudyante. So kapag merong group work, etc., kasama din yun, nakarecord yung mga pagpaplano nila. Ano yung mga patterns of translanguaging na nandun? And how do they relate to participation, turn-taking, and identity? May isa nga pala akong estudyante, advisee, masters, no? Ang pinag-aralan ay ang epekto ng pag-translanguaging ng guro sa class participation. Naiisip nyo rin ba yon? Kasi sabi ng literature, nakakaengganyo sa participation ng mga bata yung translanguaging ng guro. Lumabas na yung data niya eh. Alam niyo yung sagot. Medyo disappointed si Argel. Pero hindi. Walang koneksyon. Kahit yung quanti, no? Nang nag-FGD at tinanong ang mga bata. So, anong nakakaengganyo sa inyo na sumagot? Siyempre nga naman, sabi ng mga bata, kung alam talaga namin ang sagot. Okay, sige. Tapos ang lumabas pa, yung medyo high school to, mga teachers, yung personality at charisma ng teacher. High school sila. So, yung mas maengganyo, mas animated, sasagot sila. Tapos ano pa ba? Yun yung talagang, yung dalawang yun. Tapos, nagpaliwanag yung isang bata na hindi naman, parang hindi masyadong nagmamatter daw sa kanila kung mas gamitin yung Filipino para sumagot sila.
talagang daw ang importante kung alam nila yung sagot, mas magtataas sila ng kamay. Okay. Okay. So, pero may ilan ding napatunayan naman yung aking estudyante sa thesis niya na ano ba yun? Pag yung language attitude, pag mas positive yung language attitude ng teacher, mas mataas yung posibilidad na nagta-translanguaging siya. Yun yung mga relasyon na napatunayan. Marami palang kinoconsider ang mga estudyante kapag sasagot sa klase. Mineasure namin yung class participation sa pag-raise ng hand. Kasi yun din naman sa literature, yung pag-bid ay nagpapakita ng intensyon mo, no, na mag-engage sa discussion. So yun mga natutunan. Sa EDUC, no, may suggestion nga si Prof. Dina Ocampo na sa dami ng interesado sa translanguaging, sort of like yung magpa-special issue sa isang journal, no? Mag-isip kaya tayo kasi ang daming artikulong pwedeng maipasa. Okay? Translanguaging and learning outcomes. Does planned translanguaging lead to better comprehension? Siguro vocabulary development or writing outcomes kapag hahayaan mo yung translanguaging. Pero sorry, hindi nga pala hahayaan. Gagabayan mo yung estudyante sa paggamit ng translanguaging. Kahit yung number 3 po ay interesting na rin, yung teacher beliefs and practices. Ano yung pananaw nila tungkol dyan? How do beliefs influence their willingness to permit or decide multilingual tasks? Doon po sa thesis ng aking estudyante tungkol sa translanguaging, no, mga language teachers yung kasali. Makikita mo na sa grupo ng mga gurong nasa sample niya, marami pa rin yung hindi nagtutugma yung perspektibo, yung kahit na sabi nila tama naman daw, okay naman daw yan, theoretically okay sila sa multilingual approach, pero hindi pa rin daw po nila gagawin sa klase. So parang mahirap makakawala. Oo, may hesitation talaga sila. Matagal sumunod yung practice dun sa totoong nasa isip nila. Kung gusto nyo mag-aral ng mga dokumento, tapos tingnan yung nangyayari sa field, yung number 4, policy practice alignment, maganda din pong tingnan. Okay? Material design and localization, ito yung gagawin mamaya bilang isang option sa workshop. Paano tayo makapagde-design ng isang learning material or textbook, no, na hindi lamang yung target language ang tinatampok. May magpa-publish kaya? O tayo ang magpa-publish, no? So assessment innovations, tulad ng ipinakita ko kanina, paano natin, kailan kaya yung magkakaroon ng option ng estudyante na ang sagutan ay ang English or Filipino version ng isang test. Yan. At kung may teacher's beliefs, meron din learner's perspectives. So magandang malaman kung ano yung karanasan naman nila, no, sa translanguaging. Mas confident nga ba daw talaga sila kapag translanguaging yung ginagamit? Tapos tayo kasi hindi lang tayo dapat hihinto sa mas confident lang ba sila, mas engaged or participative lang sila. Yung mga senador, yung mga magulang, ang gusto, at gusto rin naman natin, makikita sa learners' outcomes na may epekto. Yun po ang mahirap din sa MTB-MLE, yung mapatunayan na tumaas ang grado na nag-perform ang mga bata after MTB-MLE. Doon sa aming pag-aaral, lalabas pa lamang ang report ng napaka-dominant ng mga reports ng teachers na ina-associate nila ang active participation ng mga bata sa paggamit ng L1. Napakataas ng report tally nila yan. Hindi naman siguro sila nag-uusap-usap. Tumaas ang participation. May isang tanong din kami sa kanila, nag-improve po ba ang grades ng mga bata mula konti lamang po, ang laki ng disconnect. Anong nangyayari in between? Yun ang tanong. Bakit kung gumanda ang participation, hindi tumaas ang grades? Ang magandang tanong, ano yung assessment? Ano yung language of assessment?
At nakakapture din ba ng language of assessment siguro yung mga naging characteristics ng language of instruction. Yun po yung gap na dapat tingnan at pag-aralan. So sa punto pong ito, magpapakita ako ng isang lesson mula doon sa thesis na ginawa ng advice ko, si Juena Talyongan. Nagturo ng English sa mga grade 5 or 6 mangyan, hanuno mangyan learners. English ang tinuro, pero ang tema ng learning materials ay mangyan culture. Parang nung una, nang hindi pa to nako-concretize ni Wena, nasasabi naman po yun sa literature, pero ang hirap lang bang ma-imagine na magtuturo ng English, pero ang sangkalan mo, yung springboard, ay yung local culture. Kaya yan ang kontribusyon ni Wena, ang magawa yan at mapakitang feasible or doable ito. Pero bago yan, tingnan natin yung kanyang naging instructional design para dito sa kanyang materials. Siyempre, kailangan ng permiso ng... Ay! Hindi pala nila nakikita. Kasi dapat may mirroring. Yung paggagawa ng materials dun sa aming nung kurso materials development at dun din nakuha ni Wena yung inspirasyon para dito. Gagawa ka muna ng instructional design. I'm sure ginawa din yun ni na Prof. Ana, no? Yung hindi ka makakagawa ng material kung wala kang mga prinsipyo, dapat malinaw sa iyo yung prinsipyo mo. At kay Juwena, isa talaga sa gusto niyang gawin ay mapalutang yung cultural identity ng mga estudyante. Bawat feature, so doon sa ginawang materials for Spanish, bawat animal may feature no, na nire-represent at may layunin yun. So ganun din, bawat feature may layunin siya, may description, at bilang thesis ito, ipinakita yung theoretical support no, behind that. Okay. Tapos, itong mga icons na to ay dahil hindi naman magaling mag-drawing si Wena, ay pinakiusapan ng isang kaibigan para i-render, magkaroon ng icon para dito sa kanyang mga materials. Okay? Ito rin yung plano para doon sa buong materials. Tapos, makikita din sa literature na yung mga IP learners, mababa ang confidence nila. No? Yung self-esteem nila, alam nilang ganito sila daw, sabi ng mga tagalabas and so on, mababa din sila sa edukasyon, etc. Kaya kung mapapansin, yung mga affirmations na nandito, yung I love myself, I am a good student, I am smart, ay sadya, no? Para mas ma-improve pa yung self-confidence, cultural identity ng mga mangyans. So dito, ang mga bata ay grade 5 at 6. Pero doon sa diagnostic assessment results, napakita na they are 2 levels behind, below grade 5 or 6. Kaya nagkaroon ng adjustment. Nang vinalidate din ang draft materials ni Juwena, sabi ng mga validators, nakilala din ng Mangyan community, alam ang Mangyan community na ito, hindi uubra na English lamang ang lalamanin ng libro. Hindi. Mahihirapan ka, hindi kakayanin ng mga bata. Kaya
napagdesisyonan na gawing bilingual ang kanyang materials. Okay? Ang specific na group ay Hanuno'o Mangyan. At ang hamon kapag naglo-localize ka, sabi ng evaluators, bakit daw gumamit ng specific na pangalan na pang Hanuno'o Mangyan? Siyempre para sa kanila yan. Paano daw magagamit sa iba pang mangyan? Oo, yung pag-generalize. Pag nag-localize ka, ang hirap naman mag-generalize, no? Yan. So, meron siyang, English mainly ay makikita dito, pero magtuturo ka ng English, pero yung text na babasahin ay nasa mangyan at nakasalin. Okay? At kung paano ito, sabi ko nga kay Wena, dapat yata may teacher's guide eventually pag may gustong gumamit nito, no? Yung mga opening texts niya, yan ay nasa mangyan at hindi nasa English. Yan. Nag-aaral lang mga bata ng English, pero yung pinag-uusapan mga bagay tungkol sa kultura nila. Oo. At nalaman din ni Wena, bagamat mga mangyan na sila, parang hindi rin naman talaga nagkakaroon daw kasi ng oras yung mga magulang na pag-usapan yung kultura. Kasi sinasabuhay na nila naintindihan nyo? So, doon sa klase niya, mas maraming natutunan yung mga bata tungkol sa kultura. Picture ng baboy, na-recognize ng mga bata na yan yung aso, yan yung baboy, yan yung sari-sari store. Yung environment nila kasi ang naging springboard nung pag-aaral nila. So, posible na magturo ka ng English pero meron kang L1, lokal na wika na gamit, okay? Mas yun yung, syempre, kailangan chinek din po ang salin dito sa kanyang materials para naman, syempre, tama ang matutunan ng mga bata. Ayan yung bahay nila and so on. And things like that. So, ayun po, yun po yung patikim lang para makita ninyo na posible pwedeng gawin yung mga bagay na yun na paggamit ng iba pang wika kahit na ang tinuturo mo ay ibang target language. So doon po ba kayo interesado doon sa pag-design ng isang material? Baka pwede kayong mag-isip ng mga features at activities kung saan pwedeng pumasok yung ibang wika doon sa instruction. Ang oras po natin ay 2:30. So may isang oras tayo para sa workshop kung saan pwede kayong pumili. Kung yung translanguaging and learning materials ba ang sasalihan ninyo